Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Viljon Kumilang. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 150 milyong halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga at Davao. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Edwin Baris. 150 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng Philippine National Police sa magkakaiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga at Davao City. Ayon sa ulat na tinanggap ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sinalakay ng Bataan Provincial Police Office ang isang compound sa Barangay Santa Isabel kung saan nadiskubre ang 12 sasakyan na may kargang 1,030 master cases ng iba't ibang brandang sigarilyo na nagkakahalaga ng 105.5 million pesos. Samantala, nasamsam naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 573 master cases na puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 36.9 million pesos sa isang warehouse sa San Simon, Pampanga dahil sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Sa Davao City naman, 10 milyong halaga ng iligal na sigarilyo ang naharang sa isang checkpoint sa Panakan. 3 sospek ang inaresto at kakasuhan sa paglabag sa anti-smuggling law at iba pang kaugnay na batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 2.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drugs operation sa Rojas City. Ang report mula kay Patrolwoman Julibel Alvior. Muling nagpakita ng matatag na pagpapatupad ng batas ng Rojas City Police Station matapos maresto ang isang high-value individual at masamsam ang 2.38 million pesos halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation nito lamang kawalo ng Enero taong kasalukuyan sa Barangay Dubolog, Rojas City. Ang operasyon ay pinangunahan ng Rojas City Police Station Drug Enforcement Team sa pagkipagtulungan ng Capiz RIU at PDEA Capiz Provincial Office. Kinilalang suspect na si alias Jeric, 42 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing barangay. Ayon sa tagapagsalita ng Rojas City Police Station na si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, ang suspect ay dati nang naaresto noong 2020 dahil sa iligal na droga at muling nadakip noong Desyembre 2025 dahil sa iligal na pagbebenta ng baril. Sa isinagawang operasyon, na-recover ang 5 malalaking sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 350 gramo, 35,000 pesos by bust money, at iba pang non-drug items. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Rojas City Police Station at sasampahan ng kaukulang kaso alinsunod sa Republic Act 9165. Patuloy ang laban ng Rojas PNP kontra iligal na droga
upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 6, sa inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Pinuri ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kapulisan at mga katuwang na ahensya sa matagumpay at ligtas na pagdaraos ng Traslasyon 2026. Muling magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang lahat ng pulis na nagbantay sa Traslasyon 2026 na itinuturing na pinakamahaba sa kasaysayan matapos tumagal ng halos 31 oras. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, sa kabila ng matinding pagod at kakulangan sa tulog, na natiling alerto at disiplinado ang mahigit 18,000 pulis na idineploy mula sa NCR at mga karating rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan na higit 7.3 milyon na debotong dumalo sa prosesyon. Nagsimula ang traslasyon alas 4 ng umaga ng ika-9 ng Enero mula sa Quirino Grandstand at nagtapos ng alas 10:50 ng umaga ng sumunod na araw nang maibalik ang andas sa Quiapo Church matapos ang 30 oras at 50 minutong prosesyon. Ipinahayag ni Police Lieutenant General Nartates na naging maayos at mapayapa ang aktibidad dahil sa kahandaan at profesionalismo ng PNP. Bagamat nagpahayag din siya ng paikiramay sa 3 nasawi dahil sa medical emergencies. Nagpasalamat din si PNP Chief sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, media at publiko sa kanilang pakikipagtulungan para sa matagumpay na traslasyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Sa kulungan ng bagsak ng top 5 most wanted person matapos itong maaresto ng mga otoridad kaugnay sa pagkakasangkot nito sa ilegal na droga sa Cebu City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Flora May Azares. Hawak na ng kapulisan ng Cebu City ang top 5 most wanted person provincial level na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Virama Avenue, Barangay Guadalupe, Cebu City noong 11 ng Enero ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Vincent P. Buntilao, officer in charge ng Police Station 9 Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si Ray Mark, 33 anyos, na residente ng Belgium Street, Barangay Suba, Cebu City. Ayon sa ulat ng pulisya, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inisyo ni Presiding Judge Analo Fernandez Cavada, RTC Branch 57, Cebu City na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 9 ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Cebu City ay nangangakong mas papaigtingin pa ang kanilang kampanya na labanan ang lahat ng uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Ipinamalas ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company ang malasakit at serbisyo sa komunidad matapos magsagawa ng feeding program sa Manabo, Abra bilang pagsalubong sa taong 2026. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Salubungin ng taong 2026 na may diwa ng pagmamahal, biyaya at malasakit, isinagawa ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company ang kauna-unahang buwanang community outreach activity sa pamamagitan ng isang feeding program sa Manabo, Abra, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Igan P. Balyangan, Force Commander, at sa pamumuno ni Police Lieutenant Jennifer P. Benebese, PICAD PCO, maagang nagtungo ang mga tao ng 2nd Abra PMFC noong ika-9 ng Enero taong kasalukuyan sa Santo Tomas Child Development Center sa Barangay Santo Tomas, Manabo, Abra. Umabot sa 11 daycare pupils kasama ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga ang nakiisa at nakinabang sa naturang programa. Namahagi rin sila ng masasarap at masusustansyang pagkain na nagdulot ng kasiyaan at ngiti sa mga bata. Ipinahayag ng mga guro at magulang ang kanilang taus-pusong pasasalamat
at binigyang diin na ang ganitong uri ng aktibidad ay malaking tulong hindi lamang sa pisikal na pangangailangan ng mga bata, kundi pati na rin sa pagpaparamdam ng malasakit at suporta mula sa kapulisan. Patunay ang gawain ito ng patuloy na dedikasyon ng 2nd Abra PMFC sa paglilingkod sa mamamayan, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati sa pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at komunidad sa pamamagitan ng mga programang may puso at malasakit. Para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Nagsagawa ng Basic Water Search and Rescue Lecture ang 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion para sa mga kawani at estudyante ng Cervantes, Ilocos Sur bilang bahagi ng paghahanda sa sakuna at emergency situations. Police Corporal J.R. Del Mendo sa report. Sinagawa ng 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 ang Lecture on Basic Water Search and Rescue o WASAR upang ihanda ang mga kawani at work immersion students ng Cervantes National High School sa tamang kaalaman at kasanayan sa pagsagip sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Police Lieutenant Jasper S. Aniban, CAS PCO, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Oliver L. Gaspar, Officer in Charge. Tinalakay sa nasabing lecture ang wastong pamamaraan sa water rescue, kahalagahan ng disiplina at epektibong pagtutulungan bilang paghahanda sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Ayon sa mga tagapangasiwa ng nasabing lecture, layunin ng aktibidad na palakasin ang kahandaan at kamalayan ng mga kalahok upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at mapanatili ang maayos na pagtugon sa mga emerhensiyang may kaugnayan sa tubig. Bahagi rin ito ng patuloy na inisyatibo ng kapulisan sa pagpapalawak ng kaalaman at paglilingkod sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Viljon Comilang, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.